Magandang hapon sa mga alliance natin sa SCP. Pagpapala ng Panginoon ay sumainyo po at maging sa mga kasama nating mga manonood, hindi natin kasama sa alliance, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sigit sa lahat, kayo ingatan niya ang inyong buong sambahayan, pagpalain niya ang inyong pamumuhay at kabuhayan. Sa pagkakataong ito, gusto ko lang pasalamatan ng ating mentor sa pagbibigay niya sa atin ng oportunidad para makapag-share sa platform dito. At gusto ko rin pasalamatan yung ating punong kabalang kapatid, ang Pastor Archie at ang kanyang asawa, si Pastor Regine, ang kanyang buong tech team na nag-aabala sa paghahanda ng mga video na ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingatan po niya kayo. Lalo na po ang ating mentor, Pastor Wilbert Butchal at Pastor Asmin. Pagpapala at pag-iingat ng Diyos at ang kanyang paggabay ay patuloy po mamalagi sa inyo. Salamat sa Diyos at tayo po ay, ako po ay nakapaglingkod sa inyo sa pagkakataong ito. Ngayon, gusto ko pong ng talata mula po sa aklat ng Lucas, chapter 12, verse 32, meron pong ganitong sinasabi. Do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. Do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. Sabi po ng ating mentor, ang kailangan natin sa buhay na ito, sa lahat ng problema na nakaharap natin sa mundong ito, ang kailangan natin ay yung kaharian ng langit, yung kaharian ng Diyos. And sa talatang ito, malinaw nating nababasa that it is the choice of the Father. He chose it gladly to give us the kingdom. Gusto niyang ibigay sa atin ito. Kasi alam mismo ng ating Ama sa langit na ito lang yung pangunahing kailangan natin sa mundong ginagalaw natin. At napakaraming limitasyon sa mundong ito, pero sa kaharian ng langit ay wala. Sapagkat ang kaharian ng langit ay kaya niyang higitan kung ano man po yung pwede nating tangkilikin sa mundong ito. At kaya pa niyang limpasan kung ano man yung bagay na pwede nating tamasa. At yung mga bagay na hindi natin makuha at mahirap makuha dito sa mundong ito, pwede nating tanggapin dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi niya, kung unahin natin ang kanyang kaharian, ay dadagdag sa atin ang lahat ng bagay. Ang mundong ito, kaharian ng mundong ito, hindi nito may dadagdag sa atin ang lahat ng bagay. Kailangan mong pagsikapan. Kailangan mong pagtrabahuhan. Pero mabuti ang Diyos dahil ngayon, sabi sa talatang binabasa natin, siya mismo gusto niyang ibigay sa atin at masaya siyang ibinibigay sa atin ang kaharian ng langit. Kaya mahalagang tanggapin natin to sa buhay natin, sa paglilingkod natin, sapagkat ang Diyos po mismo ay hindi niya pinagdadamot ang kanyang kaharian. Ang kailangan lang, pumasok tayo, tanggapin natin sa buhay natin. Di ba? Yung mga pinag-aralan natin, mga prinsipyo doon sa living in the dimensions of the kingdom, mahalagang maintindihan natin nasa anong antas na tayo ng kaharian, anong antas na ng pamumuhay ang nararanasan natin sa kaharian ng langit. Yan po. At ito po ay inaalok ng Panginoon para sa lahat. Kaya lang, kung hindi natin ito tatanggapin, hindi natin ito paniniwalaan, hindi rin po ito mangyayari sa buhay natin. Wala rin po tayong mararanasan at hindi natin mararanasan kailanman kung ano man yung mga pakinabang, benepisyo, pangako ng kaharian ng langit na inaalok sa atin natin. Pero po sa talatang babasahin mula po sa Luke chapter 22 verse 29, ay binabanggit po ni Jesus dito, sabi niya, and just as my Father has granted me a kingdom, diba? And just as my Father has granted me the kingdom, I grant you the right. So, isumit natin, yung pamamahala o yung kaharian ng langit ay naibigay sa ating Panginoong Kristo. At ang Panginoong Kristo mismo ay binigay sa atin ng ating binigay sa atin natin, di ba? Siya mismo ay pinadala dito sa mundong ito upang ang kaharian ng langit ay dumating, di ba? So ngayon, sabi ni Jesus dito, binigay na sa akin ng Ama yung kaharian, ginanat na sa akin. Ngayon, nag-grant ako, nagbibigay ako sa inyo ng grant na mabigyan kayo ng karapatan. I grant you the right. So, karapatan sa maraming bagay na pwede nating matanggap sa kaharian ng langit. At si Jesus po ang siyang access natin para po natin lalong ma-enjoy, para po tayo lalong makinabang sa kaharian ng Diyos na inaalok sa atin ng ating Ama. At kagaya na sabi ni Paul sa kanyang sulat sa Philippians, kung tama yung alaala ko,
sabi ni Paul dito, our citizenship is in heaven. Diba? So, lahat tayo ay mamamayan ng kaharian. Lahat po tayo ay mamamayan ng kaharian. At tandaan po ninyo, kung tayo ay nasa Panginoon, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay kabilang sa mga mamamayan ng kaharian. Kaya dapat nating maintindihan. At dito sa talatang huling pinasa natin kay sinabi ni Jesus, I grant you the right. Yan, gusto kong maintindihan natin bilang mga mamamayan ng kaharian. O sabihin natin, ikaw ay citizen ng kahit anumang bansa. Ikaw ay mamamayan ng kahit anong bansa. Mamamayan ka ng Pilipinas, bansang ito. Diba? So, bawat bansang ka nabibilangan mo, kung anong bansang ka nabibilangan mo, mamamayan ka na yun. At doon bilang mamamayan, meron kang rights. Diba? Meron kang certain rights na tinatanggap. Tayo bilang mga mamamayan ng Pilipinas, meron tayong mga karapatan. Dapat nating gamitin at angkinin na dapat nating mapakanabangan. Pero sa kabila ng lahat, kahit gaano pa man yung saan ka man lumago, o sabihin natin saan ka man pinanganak, saan ka man lumaki, saan ka man gumulang, at ikaw ay kabilang sa Diyos. Di ba? Mahalagang maintindihan mo, if you belong to God, you are not just a citizen of your country, but you are a citizen of the kingdom. Ano mang klase ng iyong kapanganakan, ano mang bansa ang iyong kanabibilangan, if you belong to God, you are not just a citizen of your country, you are also the citizen of the kingdom of God. So, dapat nating maintindihan ngayon, bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, bilang citizens of God's kingdom, there is an advantage and a responsibility. An advantage and responsibility that goes along with it. So, mahalaga maintindihan natin ano yung advantage and ano yung responsibility. Well, yung advantage, kahit hindi mo na yan pagtuunan ng pansin. Kasi yung advantage, papakinabangan mo na yan. Kusa ng dadalihan. Yung advantage, baka given na yan. I can say, baka given na yan, yung advantage. Pero ang pag-aralan natin mabuti sa umagang ito, is what is our responsibility as a citizens of the kingdom. May responsibilidad tayong dapat nating harapin at tanggapin. At kung ano man yung responsibilidad na yan, ating pag-aralan, ating pag-usapan. At dapat nating malaman na isa sa maraming mga mahalagang mga karakteristik na dapat na makita, na nakamarka, na dapat nakikita sa mga mamamayan ng kaharian. At pinag-uusapan natin itong karakteristik nito at dapat natin itong pag-usapan. Kasi bakit? We must speak of characteristics because they are vital trademarks of the Christians as kingdom citizens. Kailangan natin daw pag-usapan yung karakteristik dahil ito'y vital trademarks, mga pangunahing tatak o marka sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano, na siya ay isang mamamayan ng kaharian. Diba? So, yan ang pag-usapan natin. At pag-usapan natin yung mga karakteristik na yan mula sa mga teachings ni Jesus, sa teachings ni Paul, sa teachings ni Peter. Diyan natin pagtutukuyan yung ilang mga karakteristik. Pag-usapan natin diyan mula sa kanilang mga turo o mga aral. Kaya ngayon pong umaga, kahit tulad po ninyo, babahagi ko po sa inyo ang mensahe na ito na pinamagatan ko pong the important characteristics of kingdom citizens. Ulitin ko po ang ating pamagat. Ibabahagi ko sa inyo is important characteristics of kingdom citizens. May mga karakteristik tayong dapat na nakikita sa atin na dapat nating pinapamuhay. At kung ano man yan, tunghayan natin itong characteristics na ito mula po sa mga aral na tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Number 1, characteristics of kingdom citizens from the teaching of Jesus. Ano ba yan? Sabi nito, letter A, kingdom citizen must live in obedience to the word. Number 1 characteristic na tinuturo ni Jesus is a kingdom citizen must live in obedience to the word of God. Importante pong maintindihan natin bilang mamamayan ng kaharian. Diba? Kailangan nating ipamuhay, o kailangan nating mamuhay ng may pagsunod. Saan? Sa lahat o sa salita ng Diyos. Kaya nga meron tayong mababasa sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi dito,
Jesus answered, sabi nito, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ulitin ko po, sabi nito, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Nasusulat na po ito. Saan po natin ito mababasa? Sa Exodus chapter 15, kung tama yung alala ko, mababasa po natin ito doon. Noon pa ay binanggit na ng Panginoon na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Di ba? So, marami tayong pinagsisikapan sa buhay na ito. At bahagi ng pagsisikap na ginagawa natin sa buhay na ito is to find bread. Yung makakain natin. Di ba? Yung maisusustain natin sa pangailangan natin. Yung maitutugon natin sa pangailangan natin pang araw-araw. Lalo na nga pangunahin pangailangan natin sa pagkain. But Jesus, siya mismo, sinabi niya mismo sa kanyang sulat, ating Panginoon, sinabi niya na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Bawat salita. So I hope na maintindihan natin to. Pag-usapan natin, ano ba tong every word that comes from the mouth of God? Meron po akong mga tinala dito na ilang mga bagay para lang natin pagbulayan yung every word that comes from the mouth of God. Ano bang ibig sabihin yan? Every word that comes from the mouth of God, number one is a now word. Every word that comes from the mouth of God is a now word. Now word kasi, ano ibig sabihin ng now word? Salita sa kasalukuyang panahon, sitwasyon. Di ba? Marami tayong pinagdadaanan sa buhay natin. Mga problema, pagsusubok, mga kinakaharap tayo, mga sirkumstansya. Minsan hindi natin makita yung paraan, yung solusyon. Kasi bakit? Wala tayong na-receive na now word na galing sa Panginoon na sinasabi niya na lumalabas sa bibig niya na magbibigay sa atin ng direksyon, magbibigay sa atin po ng kapahayagan para maibsan o matulungan tayo na makagawa ng paraan o sabihin natin mahanap yung solusyon na inaalok ng Panginoon sa atin. And it is the now word. Kaya now word kasi bakit? Yung kasalukuyang pangangailangan mong sitwasyon, di ba? Kayang ibigay ng Panginoon. Ang problema, hindi natin hinahanap yung word of God, di ba? Yung every word that comes from the mouth of God na sinasabi dito, hindi natin ito napapahalagahan. Alam natin may salita ang Diyos, pero mas matingkad pa rin yung paraan natin, yung diskarte natin. Sa isang bahagi po, hindi po magandang may diskarte ka, pero maganda yung dinidiskarte mo, base doon sa diskarte na binibigay ng Diyos sa iyo sa kasulukuyang sitwasyon kinakaharap mo. Yun po. So, yan po yung number one na nilagay ko rito, that every word that comes from the mouth of God is a now word. Ano yung kailangan mo ngayon? Ano yung sitwasyon mo ngayon? Diba? Seek the Lord. Dahil sinabi niya, it is written, it is not, diba? It is not the bread alone yung kailangan natin. It is the very word of God that proceeds. It is the very word of God. It is the now word of God, diba? That proceeds from His mouth na siyang pwedeng tumulong sa atin para maintindihan natin yung ginagawa natin, para maintindihan natin ano yung sitwasyon kinakaharap natin. Diba? Pag hindi natin hinanap yung now word, yung kasulukuyang mong sitwasyon, pagtatagal ka dyan, mahihirapan ka dyan. Diba? Gagawa ka ng paraan, solusyon, pero madali lang. Diba? O sabihin na natin, baka hindi sapat yung paraan na magagawa natin. But if God reveals to us His now word, base doon sa sitwasyon natin sa kasapang kasalukuyan, naniniwala po ako na ang tulong ng Diyos ay dumarating. Kailangan lang natin hanapin at pakinggan, di ba? Yung every word that comes from the mouth of God. Katulad ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Marahil sa mga talatang mababanggit at sasabihin ko sa inyo, marahil makatulong po sa inyo ito. And that is a now word of God na pwedeng makatulong sa sitwasyon kinakaharap po ninyo ngayon. Yan po. At yun, punta tayo sa pangalawa. Every word that comes from the mouth of God, sabi ko po rito, is a proceeding and progressive word. It is a proceeding and progressive word. Proceeding, kasi ito yung lumalabas mismo sa bibig ng Diyos na patuloy na lumalabas at may progreso. Di ba? Progressive na nagpapatuloy. Tutulungan ka nitong umunlad, tutulungan ka nitong lumago, tutulungan ka nitong babago, matransform. Di ba?
Kasi ang hirap naman na tayo matagal ng Kristiyano, matagal tayong mamamayang na inaangkin natin na tayo mamamayang ng kaharian, di ba? So, number one characteristic ng Christian as kingdom citizen, dapat pinapamuhay natin, namumuhay tayo na may pagsunod sa kanyang salita. Ngayon, kung hindi tayo tumatanggap ng proceeding and progressive work, mahihirapan po tayong makasunod, mahihirapan po tayong magbago, mahihirapan po tayong makita kung anong dapat nating baguhin sa sarili natin. Mahihirapan nating iayos yung mga pag-uugali natin. Yan po. And we need to progress at kailangan natin, kung gusto natin mag-progress sa ating relasyon sa Diyos, gusto natin mag-progress sa ating behavior, sa ating mindset, sa ating mga sa ating mga sitwasyon, kailangan natin mag-progress, kailangan natin ng progressive word. It is the word that comes from the mouth of God. Kailangan natin ng proceeding and progressive word. Importante po yan. So, yan po yung ibig sabihin ng every word that comes from the mouth of God. Ulitin ko po, una is the now word. Every word that comes from the mouth of God is a progressive and is a proceeding and progressive word. Diba? Pangatlo, every word that comes from the mouth of God, ito po ang nilagay ko, is a principle. Every word that comes from the mouth of God is a principle. Diba? So, katulad nitong talatang binabanggit ko sa inyo, it is written, di ba? Man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ito, prinsipyo na to, na sinasabi sa talatang ito, hindi yan dapat ang unahin mo. Hindi mo dapat unahin yung kakainin mo, yung pagkain mo, dahil hindi ka naman mabubuhay lang sa pagkain hinahanap mo. Kundi ang magbibigay ng buhay sa iyo, magbibigay ng tagumpay sa iyo, ay yung salitang tinatanggap mo na siyang prinsipyo na pwede mong ipamuhay. Di ba? So, every word that comes from the word of God is principle. Mga kapatid, ang prinsipyo po, sabi nga ni Pastor Ramel sa kanyang mga pagtuturo, ay ito po ay fixed, stable, di ba? Hindi po ito nababago. At ang prinsipyo sa anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang lugar, anumang tas ng pamumuhay mo, o sino man tao, ang prinsipyo, hindi po ito magbabago. At ang prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi po yan nagbabago. Batas na po yan para sa kanya. At mangyayari po yan pagka yung prinsipyo na yan o yung mga batas na yan ay in-apply natin sa buhay natin. Kasi ang batas, pwede mong pakinabangan at pwede rin hindi. Pag in-apply mo ang prinsipyo, tatanggapin mo yung pakinabang ng prinsipyo. Pero kung hindi natin ipapamuhay ang prinsipyo, wala. Wala lang. Diba? Wala lang. Anong pakinabang mo sa isang bagay na hindi mo naman sinubukan? Diba? Parang nakatayo ka, nakita mo yung upuan. Diba? Nakita mo inisip mo, siguro magandang upuan yun. Pero wala ka naman ginawang aksyon. Hindi ka naman lumapit mo sa bangko para umupo. Wala lang. Diba? Pero kung in-apply mo in-apply mo yung isang prinsipyo, di ba? O sabihin na natin, lumapit ka sa bangko, in-apply mo yun sa buhay mo na makaupo. Yun, makikita mo, mapapakanabangan mo yung bangko. Yung benepisyo ng bangko, mapapakanabangan mo. Same thing with the principle. Kahit na alam mo yung prinsipyo, minsan nire-recite mo pa nga, di ba? Pero kung hindi natin nilalapat sa buhay natin, mahihirapan po tayo, mga kapatid ko. Di ba? Mahalaga pang mailapat natin sa buhay natin yung prinsipyo ng salita ng Diyos. So ulitin ko po, every word that comes from the mouth of God is principle. Ikukot ko lang yung sinabi ng ating mentor, Pastor Wilbert Butcher. Sabi niya, we will be the generation that will bring preservation in this rotten world if we will live according to the principles of God's word. Ulitin ko po. We will be the generation that will bring preservation in this rotten world if we will live according to the principle of God's word. So mula po rito, nagkaroon po ako ng insight at sinulat ko po yung ganito. Diba? Mula po dun sa sinabi ng ating mentor, nakagawa po ako ng sarili kong kaisipan o insight dito at isinulat ko po yung ganito ang pagkakasulat. Citizens of the kingdom living on the principle of God's word will become a generation that could salvage this world from rottenness and corruption. Ulitin ko, citizens of the kingdom living on the principles of God's word will become a generation that could salvage this world from rottenness and corruption.
Lahat po tayo, mga mamamayan ng kaharian ng langit, kapag pinapamuhay natin yung prinsipyo yung prinsipyo ng salita ng Diyos, di ba? Balikan ko lang ha, yung sinabi ng ating mentor, sabi nito, we will be the generation that will bring preservation in this rotten world. Kapag ano, if we live according to the principles of God's word. So, mula doon sa kaisipan na yun, nabuo po itong salita na ito. Statement na ito, sabi ko rito, citizens of the kingdom living on the principles of God's word will become a generation that could salvage this world from rottenness and corruption. Salvage, hindi naman ibig sabihin yung pagpatay. Meron dalawang kahulugan ng salvage. Yung isang salvage is to save this world or to preserve this world. Diba? Saan natin isa-save yung mundong ito? If we are living in the principle of God's word, paano natin may liligtas? Saan natin nililigtas yung mundo ito? Paano? Maliligtas natin sila sa kabulukan at sa korupsyon. Tingnan nyo, ano ba yung nabubulok? Yung mundo ba? Yung kapaligiran ba natin? Diba? Hindi naman nabubulok yan eh. Yung puno, makita mo, berde-berde na. Yung bundok, makita mo, green din. Diba? Yung dagat, kulay blue. Yung lupa, ganun pa rin. Kaya po, so hindi siya nabubulok. Ang nabubulok ay yung buhay ng tao base sa kanyang pinag-uugali, base sa kanyang paraan ng pamumuhay. Ngayon, we need to salvage those people. We need to salvage those people na yung pamumuhay nila ay namumuhay sa kabulukan, namumuhay sa korupsyon, sa tiwalis, sa katiwalian. Diba? Tayo ang pwedeng maging instrumento ng Diyos to save them, to salvage them from rottenness and corruption. Eh kung hindi natin ipapamuhay yung prinsipyo, baka bahagi tayo ng kabulukan, baka bahagi tayo ng katiwalian. Masakit po namang isipin na yun. Pero if we are not applying, if we are not living according to the principles of God's word, baka bahagi tayo ng katiwalian. O kung hindi man, baka maging bahagi tayo ng katiwalian. Diba? Pero if we are Christians and we are citizens of the kingdom, and this is one of the character na dapat natin makita, that we need to live in obedience to the word of God. Importante po yan. So mga kapatid ko, nawa po ay patuloy tayong mabuksan at magising sa katotohanan nito. Na ito po yung isang number one characteristics na dapat nating may pamuhay para sa ating Panginoon. At hayaan natin na yung mga prinsipyo nating ina-apply sa buhay na ito, hayaan natin na magdala ito ng pag-unlad sa ating buhay. Kasi bakit? Progressive ito eh. Hayaan natin na magdala ito ng mga instructions, di ba? Ng mga directions and guidance sa buhay natin. Kasi bakit? Now-word ito eh. At the same time, di ba? Pwede itong makatulong sa atin to give an idea on how to save a person in his corruptness, yung sa rottenness na pwede niyang pagdaan, na pwede niyang maranasan. Di ba? Maraming tiwali sa mundong ito. Maraming tiwali. Maraming katiwalian. Maraming kabulukan sa pamumuhay ng mga tao. At gusto ng Diyos na maligtas natin yan. Diba? Kaya kahit ang mentor natin, binanggit niya na tayo mismo yung inerasyon na magdadala ng preservasyon. I-preserve natin to. Hindi sila aabot sa kabulukan. Yung kabulukan hindi na mangyayari sa kanila kasi bakit? Meron ng mga mamamayan na magiging asin, siyang magsasalvage sa kabulukan ng mga tao, na siyang pwedeng mag-preserve sa buhay nila upang hindi na sila mabulong, upang mabago yung buhay nila, upang madala natin sila sa pagbabago. Kaya lang, hindi sila magbabago pagka hindi natin in-apply yung proceeding word of God, progressive word of God. Hindi sila magbabago kung hindi tayo magbabago. Diba? So tinuturo nga namin ni Pastor Arnel sa Solution Ministry, may mga ilang prinsipyo na naidagdag niya sa materials na ginagamit natin. So yung about character, diba? Kasi dapat sa character, dapat yun ang unang makitang nagbabago sa atin. And what are the characteristics for Christian as kingdom citizen? Dapat ay progressive, nagbago at nagbabago. Patuloy na nagbabago, patuloy na nagtatransform. Diba? At pagka nagtatransform ka, you will become a generation, you will become part of the generation that could salvage, diba, this earth to rottenness and corruption.
Tayo po, mga kapatid, ang church ang kailangan ng mundong ito. Yung problema ng kapitbahay mo sa kanyang pamumuhay, sa mga pagsubok na pinagdadaanan nila, nasa iyo po ang solusyon. Binigay na po ng Diyos sa atin, dineposito na po ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita na tinatanggap natin, na pwede nating maibahagi para magkaroon po sila ng buhay, para magkaroon po sila ng sigla, ng pag-asa, at para makarating din sa kanila yung salita at balita ng kaligtasan. Pero kung hindi natin ito gagawin, kung hindi natin papamuhay yung prinsipyo, mahihirapan po tayo. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, kung hindi natin i-apply yung prinsipyo sa buhay natin, baka magiging bahagi pa tayo ng katiwalian. Kasi bakit? Kung hindi ka namumuhay sa prinsipyo, anong ginagawa mo? Anong pamumuhay ang ginagawa mo? Titiwaling pamumuhay. Diba? So para makalabas tayo sa tiwaling pamumuhay, i-apply natin yung prinsipyo sa buhay natin. Ang masama, ang masaklap, tayo pa ng mga tinatawag na mamamayan ng kaharian ng langit, tayo pa na Christians, as kingdom citizens, tayo pa yung namumuhay labas sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Huwag natin gawin yan. Ibig sabihin, tangkilikin natin mismo yung salita ng Diyos sa buhay natin. Bigyan natin ng mas mataas na pagpapahalaga yung salita ng Diyos sa buhay natin. Pag mataas ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos, diba? Malaki ang may tutulong nito para tayo magbago. Malaki ang may tutulong nito para tayo makatulong sa pagbabago ng ibang tao, kapwa natin. So, another point on every word that comes from the mouth of God. Nilagay ko dito, every word that comes from the mouth of God is the word of truth. The word of truth. Diba? Meron nung nakita sa mga quotations ni Pastor Wilbur. Nakanukot niya, sabi nito, the continuous partaking of the word of truth nourishes our spirit and fortifies our faith. The continuous partaking of the word of truth nourishes our spirit and fortifies our faith. Yan po yung nabanggit ng ating mentor. Right? So, kung tinatanggap natin yung every word that comes from the mouth of God, ang tinatanggap natin is the word of truth. Yun po yung totoo niyan. At kapag tumatanggap ka ng word of truth, sabi ng ating mentor, it nourishes our spirit. Napapakain nito yung ating espiritu, nabubusog nito, napapalusog nito yung ating espiritu. At hindi lang yan, kundi sabi niya, napapatatag nito, napapatibay nito yung ating pananampalataya. Kaya maraming mga mananampalataya bumibigay sa mga pagsusubo kasi bakit? Hindi matatag yung pananampalataya lang. Kaya maraming mananampalataya na nahuhulog sa kasalanan kasi bakit? Hindi malakas, hindi malusog yung kanilang espiritu. So, maraming pagkakataon na pwede tayong malinsad. Maraming pagkakataon na pwede tayong pahamak at magkamali. At maraming pagkakataon na pwedeng parang halos hindi na gumagana yung pananampalataya natin dahil sa bigat ng problema natin. Katulad ng isang taong may sakit, di ba? Yung isang mananampalatayang may sakit. Pag may sakit siya, sasabihin niya sa pastor niya o kaya sa kanyang kaibigan o kaya sa kanyang leader o whatever na kasama niya sa church, sasabihin niya, pag-pray mo naman ako sa mga pakiramdam mo. Diba? So, ang gagawin ng kapatiran, gagawin ng pastor, pag-pray siya. Gagawin ng leader niya, pag-pray siya. Then pagkatapos mag-pray, diba? After the prayer, ba't humingi siya ng prayer? Kasi yung mismong may sakit, minsan walang pananampalataya sa kanyang sariling panalangin. So yun nga ang problema, if you are not applying the principle of God, di ba? Hindi na natin kailangan ipag-pray yung sakit natin eh. I-claim na lang natin kasi bakit? The principle of God, sabi niya, He is our healer. God is our healer. Di ba? Nasabi ng Biblia sa pamamagitan ng kanyang latay at sugat tayo pinagaling na. Kailan nangyari yan? Patagal na. Hindi pa tayong tao, pinagaling na gumawa na ng Diyos ng hakbang para ang tao ay gumaling sa kanyang karamdaman. Na kailangan na lang nating tanggapin na ginawa na ni Kristo yung kagalingan. Pero pag may sakit tayo, hindi natin naaalala yan, hindi natin naisip yun. So, word of truth will nourish our spirit. Word of truth will fortify our faith. Diba? Kaya, mahalaga po, tandaan natin that every word that comes from the mouth of God is
The word of truth. The word of truth. Balikan lang natin, i-review lang natin ulit yung apat. Every word that comes from the mouth of God, ang ibig po sabihin nito is a now word. Importante po na meron tayong now word. Kasi bakit? May mga sitwasyon tayo sa kasalukuyan na hinaharap. Pag hindi natin ito maintindihan, pag nahihirapan tayo, kailangan natin yung kasalukuyang kapahayagan ng Panginoon sa napapanahong sitwasyon mo. Diba? At higit sa lahat, yun nga, kailangan din natin yung every word that comes from the mouth of God is a proceeding and progressive word. Importante po yan. Hindi lang natin kailangan yung napapanahong salita ng Diyos sa mga sitwasyon nating hinaharap. Kundi kailangan din natin lumago sa ating pamumuhay, sa ating relasyon. And we need the proceeding and progressive word para tayo matulungan makalago. Kasi bakit? Yung pagsubok mo ngayon, hindi na yan uulit eh. Pero pag ang pagsubok mo ay paulit-ulit at bumabalik, meron na tayong problema niyan, mga kapatid ko. Ang pangunahin natin problema, hindi natin natutunan yung mga aral ng una. Diba? So, ganun lang naman yan. Parang sa eskwelahan, meron ka lang back subject palagi. So, sa buhay natin, sa pananampalataya natin, we will always encounter the same problem that we are facing pag hindi natin in-apply yung prinsipyo ng salita ng Diyos. We will always facing the same problem, the same circumstances kapag hindi natin natutunan yung principle of God. Pag hindi tayo nag-progress sa pananampalataya natin, sa ating relasyon, sa ating mundo. So, another is every word that comes from the word of God is principle. Pag po nating kaligtaan, napahalaga po ng prinsipyo. Kahit po si Jesus, kahit po si Joshua, tumanggap siya ng salita ng Diyos, sabi niya, Joshua, sabi niya, meditate, di ba, my word, day and night. Para ano, sabi niya, para ikaw ay magtagumpay, di ba? So, mag-success, di ba? Kaya yung word na ito, importante kasi ito magdadala sa iyo sa pagtatagumpay. Ito magdadala sa iyo sa masaganang buhay. Di ba? Ito magdadala sa iyo sa sa destiny na inihanda ng Panginoon sa iyo. Ito ang magbibigay ng direksyon sa iyo. Yung prinsipyo na ito. So, pag hindi natin ito ina-apply, pag hindi natin ito minimeditate o sinasabuhay, mahirap para sa atin. Mahirap para sa atin. Mahirap malagpasan ang anumang pagsusubok sa mundong kinakaharap natin ngayon. Sa mundong nabibilangan natin kung hindi natin i-apply yung prinsipyo ng kaharian ng langit, which is the word, which is living in obedience to the word of God. Number one characteristics po yan. So, and last, sabi ko dito, every word that comes from the word of God is the word of truth. Importante po mga kapatid ko yung word of truth kasi bakit? It will nourish your spirit. Mapapalusog nito yung ating espiritu. Mapapakain nito yung ating espiritu. Diba? Hindi lang yan, yung ating pananampalataya po ay magiging matibay. Yan. So, punta tayo sa pangalawang teaching ni Jesus regarding sa characteristics of kingdom citizens. Characteristics of kingdom citizens from the teaching of Jesus. Letter B, kingdom citizens must be marked by love. Kingdom citizens must be marked by love. Ano bang ibig sabihin nito? Basahin natin ang talata. Sabi nito, dear friends, 1 John 4:7, sabi nito, dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Yan po yung sinasabi sa 1 John 4:7. Let us love one another. For love comes from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. Lahat po tayo ay kinukuman. Diyan, sabi niya, mga kaibigan ko, sabi niya dyan, magmahalan kayo sa isa't isa. Kailangan niyo magmahalan sa isa't isa, mga kaibigan. Bakit? Dahil ang pag-ibig, ang pagmamahal o pag-ibig ay sa Diyos nagmumula. Galing sa Diyos. At sabi niya, at sino man, diba, na nagmamahal, sino man na umiibig, diba, ay mga anak ng Diyos. Diba?
At hindi lang sila anak ng Diyos, kilala nila ang Diyos. So, mga kapatid, ang number 2 characteristics na dapat na makita sa atin sa buhay natin is, as kingdom citizen, as Christian, bilang Kristiyano ng mga mamamayan ng kaharian, ang pangalawang characteristic na dapat makita natin is, we must be marked by love. At yung love na yan dapat makita sa atin. Yung love ng Father, yung love ng God makita sa atin. By ano? By loving one another. Diba? Everyone who loves, sabi ng talata, has been born of God. If you don't love, alam mo na kung kanino ka, kung sino kung kanino ka anak. Diba? Everyone who loves has been born of God. So, ito po mga kapatid ko, hindi lang to basta pinanganak ka ng Diyos, kundi ikaw ay kilala mo mismo ang Diyos. If you are marked by love. Diba? Another verse, sabi po rito, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Diba? So, namamarkahan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin kapag nagmahal tayo ng kapwa natin. Pag nagmahalan tayo sa Diyos. Problema, minsan tayo pa nagbabangayan sa loob ng simbahan. Tayo pa sa loob ng simbahan, nagtatalo-talo. May mga ganyang mananampalataya. Mahalaga lang, magandahan lang. Diba? Wala sa church natin yan. Sabay ganun eh. O kaya ano sabihin natin eh. Pero yun ang maraming realidad sa mga simbahan. Tayo nagtatalo-talo. Kanya-kanyang mga paksyon. Diba? Eh pagka ganun, hindi natin na ipapakita na tayo ay markado ng pag-ibig ng Diyos. At hindi natin na ipapakita kung tayo mga alagad ng Diyos. Diba? So, if we are marked, number 2 characteristics is, we must be marked by love. So, tingnan natin, meron akong mga itinala dito na nilagyan ko ng tinatawag kong identifiable marks of genuine love. Ito yung mga marka na talagang ma-identify mo kapag yung pag-ibig mo yung totoo. Identifiable marks of genuine love. Number 1, identifiable marks of genuine love. Patience. Diba? Patience. Kailangan pasensyoso ka. Diba? Sa 1 Corinthians 13:4, meron tayong mababasa doon, sabi doon, love is patient. Kailangan marunong ng pasensya. Masyado akong magagalitin. Diba? Konting mali, konting ang pasensya. Masyado akong mainipin. Gusto mo lagi nagmamadali. Patience. Importante yan. Pagka meron tayong patience sa ating pamumuhay, diba? Ma-identify that you have a genuine love. Marka po yan. Pag tayo may pasensya. Another identifiable marks of genuine love is generosity. Generosity. Importante po ito. Makikita natin. Kaya sabi dito, ang ibig sabihin nito sa 1 Corinthians 13:4, binabanggit din dito, love is kind. It does not envy. Generosity. Kumbaga parang you're generous to show love. You're generous to show love, and yung love mo ay meron ka pa kung babaan, maamo, di ba? Mabuti, mabait na pagmamahal, di ba? At sabi nito, hindi ito naiinggit, di ba? Generosity, hindi ito naiinggit. Kasi bakit? Ikaw mismo, nagbibigay ka, ikaw mismo, markado ka ng totoong pag-ibig, tunay na pag-ibig. Kaya ikaw, generous ka na ibibigay mo lahat ng ito. O, hindi ka naiingit sa iba. Wala kang kinaingitan. Kasi bakit? Ikaw mismo, kaya mong ibigay yan. Ikaw mismo, kaya mong pagkalooban. Kung nagmamahal tayo, di ba? If we are generous to give love, if we are generous to give love to others, tatanggap din tayo. Mamahalin din tayo. Di ba? Sabi ng Panginoon, kung tama yung alala kong talata, sabi ng Panginoon, di ba? Siya ang unang nagmahal sa atin.
Tama? Siya ang unang nagmahal sa atin, kaya tayo nagmahal sa Kanya. Same thing with us sa ating kapwa. Kung mauuna nating mahalin, if you are generous to give, if you are generous to love others, di ba? If you are generous to love others, yung taong pinagpakitaan mo ng pagmamahal, pagmamalasakit, kabutihan, di ba? He will, babalik sa iyo yung pagmamahal na yan. Ibabalik niya sa iyo yan. Kasi katulad natin, kaya tayo nagbabalik ng pagmamahal sa Diyos kasi natanggap natin yung pag-ibig niya sa atin. Naranasan natin, di ba? So, ganun din po tayo. Another identifiable marks of genuine love is humility. Yan po, ang taong nagmamahal, ang taong markado ng pag-ibig ay nagmamahal. Nagpapakumbaba. Di ba? So, sabi ng 1 Corinthians 13:4, verse 13, 4 to 5, love does not boast. It is not proud. It is not self-seeking. Di ba? Ang pagkakaroon ng pag-ibig ay hindi nagyayabang. Di ba? Hindi mayabang, hindi mapagmataas. Hindi siya makasarili. Di ba? Punong-puno siya ng kapakumbabaan. Pagka gusto mo na lang ikaw, puro lang ikaw, di ba? Me, myself. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, if you are marked by love, one of the characteristics of kingdom citizens, if you are marked by love, dapat maintindihan natin that number 3, identifiable marks of genuine love is humility. Dapat marunong ka magpakumbaba. Diba? So, marami kasi mga tao na nasasaktan ng kapwa nila. Hello? Diba? Maraming tao na nasasaktan ng kapwa nila. At kapag sila yung nasasaktan, nagagalit sila at nakipag-away na sila. Pero maraming mga tao na may totoong pag-ibig, markado ng tunay na pag-ibig ng Diyos. Kahit sila yung nasasaktan, they're willing to approach yung taong na-offend nila. They're willing to say sorry, they're reconciling, they're making reconciliation with them. Diba? So, pagka na-offend ka, hindi mo kayang matanggap yung sabihin, sobrang nasaktan ka sa ginawa niya sa'yo. Diba? Minsan, ang katwiran lang ng tao, masyadong masakit yung ginawa niya sa akin. Sabihin natin, bahala na lang si Lord sa kanya, pero yun, hindi na natin pinapansin, wala na tayong pakain. Minsan meron pa tayong pag-curse na nasasabi. Kaya mo, tapos biglang nakita mo, nabalita mo, nagkasakit, biglang magre-react ka pa, sabihin, buti nga, kasi ganyan yan, walang yung taong yan, walang konsiderasyon. So, it is not humility pag ganito. Yung pagpapakumbaba, yung identifiable marks of genuine love is humility. Ano yan? Sabi niya, hindi yan nagmamalaki. Hindi yan mayabang. Hindi yan nagmamalaki. At hindi yan self-seeking. Diba? He is always willing to show love, to give love. Diba? At na walang hinihingi kahit anong kapalit. Katulad ng pagmamahal ng Diyos. Minahal niya tayo ng walang hinihingi kapalit. Ngayon, dahil naranasan natin yan, di ba? Natututo tayo magmahal sa Diyos. Kasi bakit? Hindi niya man tinitingnan yung maling nagawa natin. Hindi niya na binibilang. Sabi nga ng Biblia, tama ako, sabi ng Psalm 103, yung binanggit doon, gaano kalayo ang silangan sa kanluran, sabi. Ganun din inaalis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Sabi dun meron pa ako nabasang talata na, I don't keep any records of wrong, di ba? So, kinakalimutan ng Diyos ang kasalanan natin. Kasi bakit? Yung pagmamahal niya, genuine, di ba? Walang inigapalit. So, ganun din tayo bilang mga mamamayan ng kaharian. Let us be marked by love with humility. Pakita natin. Pwede tayo magpakita ng pag-ibig na wala tayong hinihinging balik mula sa mga bagay na pinakita natin. Huwag tayong maging mapumpapuri. Tayong maging self-righteous. Tayong maging makasarili. Lagi natin pahalagaan yung ating kapwa. Another identifiable marks of genuine love
is courtesy. Di ba? Ano yung sabihin niyan? Sabi rito, 13:5 ng 1 Corinthians, sabi rito, love is not rude. Hindi magaspang ang pag-uugali ng isang taong markado ng totoong pag-ibig. Courtesy. Di ba? So, paano ba natin papakita yung courtesy? Ganito. Practice courtesy in the way that you speak. Di ba? Alam mo yun, yung bang parang nakasakay ka sa jeep, nandito ka sa estribo nung makasakay ka, yan, pagkadating dun sa, nung magbabayad ka na, ang layo mo naman sa driver. So, ang gagawin mo, bayad po! Isigaw ka. Iabot mo yung bayad mo. May umabot, 3 kamay ang umabot ng bayad mo kasi mahaba yung jeep. Diba? Hanggang sa nabo, hanggang sa nakarating sa driver. O, saan to? Diba, saan galing to? Sabihin mo pa, sa bulsa ko. Saan bababa? Diyan sa kahon mo. I mean, di ba? O, saan galing to? Ilan to? Ganyan. Tapos may sukli ka pa. Tayo yung 3 kamay na umabot ng bayad mo, yung sukli, hindi lang mga kamay na nagbalik sa'yo yung sukli mo. And then ilagay mo na sa pera mo sa bulsa mo. Tapos wala na, mahaba biyahe mo, natulog ka na. Hindi mo man lang nabanggit na, salamat po sa inyo. Thank you. Di ba? Hindi na tayo nasanay magpasalamat sa maliliit na mga bagay. Kasi bakit? Kung papasalamatan yan, normal lang yan. Sila magamot ng bayad ko, nasa dulo ko, nandun sila sa gitna. Oo. Normal talaga yun na may mag-aabot. Kasi bakit? May mga taong nagmamalasakit eh. Yung mga taong nagmamalasakit para yung bayad mo makaabot sa driver. Diba? Ang tawag doon, konsuelo. Diba? Pasalamatan mo lang. O ngayon, kung hindi mo pasalamatan, ibigay mo na sa kanila sa mo. Diba? Pero yun nga, sabihin, practice. Practice courtesy in the way that you speak. Thank you. Sorry. Forgive me. Yun yung mga bagay na nagpapakita para ma-practice natin yung courtesy sa pamagitan ng ating pagsasalita. Ano ba? Practice courtesy in the way that you listen. Alam mo yun, merong nagkikwento sa'yo ng problema tapos parang wala kang interest man lang makinig. Di ba? Ngayon, meron nagsishare sa'yo ng katotohanan, nagsishare sa'yo ng prinsipyo, sabihin nila, revelation. Diba? Hindi ka naman mukhang interesado makinig. So, courtesy, practice courtesy in the way you listen. Meron kaming, si Pastor Ronel, nagsishare sa amin minsan ng mga babasa niya, natutunan niya, nagsishare sa amin. Hindi lang yan siya, hindi may iba pa mga pastor kami kasama na sinisiran. And then meron kami kasama doon na talagang pag sinisiran mo, ganun, nakipaglaban sa atin, ganun na yung buwan. Tapos kung sino mo yung katabi niya, para magising siya, abot niya yung kamay. Tapos papamasahe sa yung kamay niya. Para magising siya, pero hindi naman nagigising, lalo lang nare-relax, lalo nakakatulog. Diba? E di siyempre, so na yung nagtuturo, nagsisig. Palagay mo gaganahan pa siya doon sa tao niya. Mabuti lang, may ibang interesadong makinig. Diba? So kaya patuloy siyang nagkikwento. Kaya kung tutulog-tulog ka, antok-antok ka sa isang taong nagsasalita, nagtuturo, diba? Wala kang kortesiya sa mga taong nagtuturo ng prinsipyo, ng revelation, ng mahalagang bagay na pwede natin matutunan sa buhay. Wala kang kortesiya. Wala, hindi ka lalag. Unang-una, parang pinapakita mo walang halaga yung taong ito sa'yo. Diba? Same thing sa pagtuturo ng ating mentor. Mahalaga maintindihan natin that you are attentive in listening. Diba? Kasi courtesy po yun. Courtesy po yun. And another practice courtesy, sabi nito, practice courtesy in the words you withhold. Practice courtesy in the words you withhold. Ganito yan, may mga salita na hindi mo naman kailangan i-release na. Diba? May mga salita na hindi mo na kailangan sabihin, banggitin, na pwedeng maka-open sa kanya. Huwag mo nang banggitin, i-withhold mo na lang. Pigilan mo na lang, teka mo na, huwag na, hindi ko na sasabihin to kasi baka maka-offend, huwag mo na sabihin to, baka makagulo. Diba? Hindi yung lahat na lang, gusto mo may masabi lang. Ang tawag namin dyan dito, may masabi lang. Diba? No. Minsan may mga words na, harmful words na i-withhold mo na lang.
Kortesiya po yan sa taong kausap natin. So, identifiable marks of genuine love, he must have courtesy. Hindi magaspang ang pag-uugali niya. Marunong siyang magsalita ng salamat, sorry, thank you, forgive me, di ba? At marunong siyang makinig, di ba? At marunong siyang mag-withhold ng mga salitang hindi na dapat nasabihin. So, yan po yung identifiable marks of genuine love. Under courtesy. Yan. Ganyan po natin pa-practicein yung courtesy niya. And identifiable marks, ito, identifiable marks of genuine love. Ano to? Restraint. Number 5, restraint. Sabi ng verse 5 ng 1 Corinthians 13, sabi nito, love is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Di ba? Ano daw yan? Another identifiable marks of genuine love. As citizens of the kingdom, we must be marked by love. At itong love na to must be a genuine love. At para ma-identify that you are marked with love, ito, number 5, restraint. Di ba? Ano yan? Sabi ng verse, love is not easily angered. It keeps no record of wrongs, di ba? Yung restraint, yung hindi ka magalitin, di ba? Napipigilan mo yung sarili mo na magalit, na mag-react. Maraming mga taong ganito, walang pagpipigil sa sarili. Immediately, nagre-react agad sila. Immediately, nagre-retaliate sila sa isang mali at isang masamang pananalita. Naririnig nila. Sabi ko, love is not easily angered. Ano pa? Sabi ko, it keeps no record of wrongs. Di ba yung bang kahit marami ng salitang nakarating sa iyo masama na nasabi ng kapwa mo, kinakalimutan mo na yun, hindi mo na nililista, di ba? Mga tao maraming mga tao na parang, hindi, nung isang araw, ganito ginawa mo sa akin, tapos susunod na araw, ito na naman, nakatala, yung mga bagay na nagawa sa'yo. No, hindi yun. Di ba? Identifying, yung marks of genuine love is, meron kang restraint. Ayaw mo nang pigilan yung damdamin mong gusto nang mawala, napipigilan mo. Hindi mo di ba? Hindi mo hinahayaan makawala yan. Dahil pag nakawala yan, magwawala ka na. Di ba? So, dapat maintindihan po natin na isa ito sa mga marka ng mamamayan ng Kaharian ng Langit. Marked by love. And that love, sabi dito, is a genuine love na merong restraint. And number 6, identifiable marks of genuine love is joy. Yan. Mahalaga. Nakita, meron kang kagalakan. Sabi ng verse 6 ng 1 Corinthians 13, sabi nito, love does not delight in evil, but rejoices with truth. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Diba? Yung bang maraming mga pagkakataon na minsan, mga tao, lalo na yung walang pagmamahal, walang pag-ibig sa kapwa nila. Diba, minsan, naglalakad ka sa maraming tao, biglang sa paglalakad mo kasama ng maraming tao, biglang may nakita kang nadapa, nadulas, o ano. Nagtatawa tayo, di ba? Nagtatawa. Sino hindi nagtatawa sa mga taong nadudulas o nagkakamali sa ginagawa nila? Di ba nagtatawa tayo? Di ba? Pinagtatawa na natin siya. At minsan nga, sa sobrang pagtatawa, minsan nasasabi pa ng iba, mabuti nga sa'yo. Lalo na pagkagalit ka doon sa tao. Diba? Love does not delight in evil. Yung ba, hindi siya natutuwa sa masamang nangyayari sa kapwa nila. Hindi bakit? Dapat lagi tayong nagagalak, may kagalakan tayo sa mga sitwasyon ng buhay natin. At tutuwa tayo lagi sa katotohanan. At hindi tayo nasisiyahan o hindi tayo natutuwa sa anumang kasamaang nakikita natin sa ating kapwa. Diba? Tayo mismo, sarili natin, meron tayong kagalakan na ginagawa natin kung ano yung kabutihan ng Diyos, kung ano yung prinsipyo ng Diyos. Meron tayong kagalakan na nagmamahal tayo sa kapwa kahit na ano pang kamalian na gawa nila sa atin, di ba? Hindi tayo nag-iisip ng masama sa kanila. Kasi bakit? Love does not delight in evil. Hindi tayo nag-iisip ng masama sa kanila. But rejoices with truth. Di ba? Kumbaga parang sa atin,
isang marka ng pag-ibig is joy. Kapag makita sa atin pala, nakikita din, di ba? Natutuwa tayo sa katotohanan. At binabahagi natin yung katotohanan. And number 7, I will end on this. Identifiable marks of love is, number 7, consistency. So, ulitin ko po, the second characteristic na tinuturo ni Jesus as kingdom citizen is he must be marked by love. At ang isang identifiable marks ng tunay na pag-ibig is consistency. Anong sabi ng verse 7 ng 1 Corinthians chapter 13? Sabi nito, love always protects, love always trusts, always hope, always persevere. So, consistency, hindi ito nagbabago. Yung pag-ibig ay hindi yung mahal mo ngayon itong tao na to, pagka inaway ka, galit ka na, hindi, consistent. Diba? Yung bang lagi mong pinoprotektahan yung mga tao nasa paligid. Kung may nakita kang nadapa, nadulas, diba? Tutulungan mo siya. Tatayo mo siya, tutulungan mo. Sabi mo lang, walang nakakita. I mean, yung pag-ibig natin dapat consistent, hindi nagbabago. At bahagi ng consistency, sabi nito, love always protects. Siyempre, ako natin poprotektahan yung mga taong mahalaga sa buhay. Pangalawa, yung ating church member. Diba? Pangatlo, yung ating kapwa. Dapat nga, unahin natin yung ating kapwa. Diba? So, protektahan natin sila. Magpakita tayo na maging importante, maging daan tayo na mapagpakita tayo ng sabi nito, love always hopes. Diba? Na lagi tayong nakakatulong sa ating kapwa na matulungan natin sila magkaroon ng pag-asa. Ano pa? Love always perseveres. Matulungan natin sila, may pakita natin sa kanila sa pagkita ng ating consistent love, ay matulungan natin yung ating kapwa na mag-persevere sa lahat ng mga hinaharap, sa mga sitwasyong kinakaharap nila. Tulungan natin silang magpatuloy. Diba? So, consistency. Dapat hindi nagbabago-bago yung kondisyon ng pag-ibig natin. Unang-una sa Diyos. Pangalawa sa ating kapwa. Maraming mga tao sobrang mahal si Lord pagka pinagpala. Pero pagka may mga pagsusubok na, halos ayaw nang tumawag sa Diyos. Diba? So, mahalaga po mga kapatid na makita natin, patunayan natin, sabihin na natin, mahalagang patuloy tayong nagtitiwala unang-una sa ating Panginoon. At yung pag-ibig niya nagtitiwala, wow. So, ito po yung mga identifiable marks ng genuine na pag-ibig. So, meron po tayong natalakay na dalawang meron po tayong natalakay na dalawang characteristics ng kingdom citizens. So, number 1, diba, we must live in obedience to the word of God. Kailangan nating, ang isang karakteristik ng isang mamamayan ng kaharian is dapat tayo po ay namumuhay ng mayroong pagsunod. Diba? Pinag-usapan natin sa Alliance, lalo na doon sa naalala ko sa isang teaching ni Pastor Rente. Sabi niya, kung may pagsunod ka, dapat magkaroon ka ng explicit obedience. Diba? Yun talagang pagsunod na walang pagtanggi, walang pagtutol, walang reklamo, walang kahit na anong diba? So, dapat magkaroon tayo ng ganung klase ng pagsunod sa salita ng Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya mga mamamayan ng kaharian ng langit, mga alliance, mga manonood, mga mananampalataya at kapwa mananampalataya, lahat po tayo ay mamamayan ng kaharian ng langit. Please do make sure that the number 1 characteristics na dapat na makita sa atin is we are obedient, we are living in obedience to the word of God. Number 2, di ba? Dapat po tayo ay namumuhay
na meron pong na markado po ng pag-ibig. Unang-unang pag-ibig ng Diyos. Kasi bakit? Sa lahat ng nagmamahal is, sabi dito, everyone who loves is born of God. Diba? So hindi tayo mamamarkahan kung walang mark of, if you are not marked by love, hindi makikita ang Diyos sa atin. Hindi makikita ang Diyos sa atin. Mahalaga po, we are marked by love. And number two, yeah, that was the number two characteristics. At naisa-isa ko po sa inyo yung mga identifiable marks of genuine love. So, pag-ibayuhin po natin ito. Dito po tayo magtapos sa teaching ni Jesus. At ito po ipagpapatuloy mula po yung mga karakteristik na ito mula po sa mga teaching ni Peter, sa teaching ni Paul, at sa sinasabi ng Hebrews. So, yun po mga kapatid, nawa po kayo po ay napagpala. At sikapin po natin sa buhay natin, sa tulong at biyaya ng Panginoon, na yung mga karakteristik na ito ay makita. At tulungan tayo ng Banal na Espiritu na tulungan at palakasin tayo na makapamuhay tayo ng merong explicit obedience to His Word. And dapat sikapin natin, gawin natin, hindi lang basta sikapin, kundi gawin natin na tayo ay mabuhay na makita yung tatak ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Diba? Yung tatak ng pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin. Yan po ang dapat natin gawin. So, hindi ko pa masasabi yung conclusion ko sa kabuuan ng preaching nito. So, kailangan ko lang, i-review ko na lang at bibigyan ko lang mga insight itong dalawang karakteristik na lang pag-uusapan natin. And I hope, mga kapatid, tayo po ay napagpala sa hapong ito. Patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. At ang pagpapala ng salita ng Diyos ay lagi po suminyo. Lalo na po sa mga taong pumipili na sundin at ipamuhay ang mga talatang ito. Ingatan po niya kayo sa pulang inyong mga mahal sa buhay. At pagpalain po ang ECB tribe, pagpalain po ang inyong mga pamilya, sa lahat po ng mga tagapakinig namin ngayong umaga, hapon, kayo po ay lagi pagpalain ng Panginoon at kanya ingatan. Tayo po manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw siyang nagbigay sa amin ng pagkakataon upang kami makapag-aral ng iyong mga salita. Nawa po, dakilang Diyos sa mga salitang ito ay maging binhi, Panginoon, sa aming mga puso upang ito po yung magbunga, Panginoon, ng tiga-3 po, tiga-6 na po, at tiga-100, Panginoon. Upang kami po ay umunlad, Panginoon, upang magkaroon kami ng progressive living, Lord God, at magkaroon kami ng transformation sa buhay namin. And thank you, Abba, dahil binigyan mo kami ng pagkakataong mga pag-aaral ng salita. Thank you, Abba, sa Banal na Espiritu na siyang patuloy na nagbibigay at nagpapaunawa sa amin. The Spirit of Truth na siyang nagbibigay ng understanding sa amin para po sa mga pag-aaral na ginagawa namin. So, po, Panginoon, na magpala sa iyong mga salita at pagpalain mo ang bawat isang tumatanggap nito. Pagpalain mo rin po ang aming mentor, Panginoon. Patuloy nga po, revelation upon revelation will continually flow upon him, Lord God, upang patuloy po may bahagi sa amin, Panginoon. Yung mga graces na kailangan namin, Panginoon, sa paglilingkod din namin. Tigil sa lahat, dakilang Diyos, ikaw po magkukover sa kanyang Panginoon. At pagpapalain mo siya, gagawin mo siyang pagpapala, Panginoon. Sa alliance, Panginoon. At hindi lang sa alliance, kundi sa lahat po ng tumatangkilik sa kanya. Lalo na po sa kanyang pusong bayan. Maraming salamat at sa ilang mga kapurihan sa pangalan ng Panginoong Isus. Ito po, lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. And bless you po, magandang hapon.